Kamusta po kayo mga ginigiliw? Lagi po nating tatandaan, bawat umaga, hatid ay bagong pag-asa. Welcome back to Amazing God YouTube channel. At sa pagkakataong ito ay tuloy-tuloy po ang ating pong paghinilay ng mga salita ng ating Panginoon sa gabay at pagtuturo ng banal na Espiritu. Ayan. So, pag-uusapan po natin sa ngayon ay ang tinatawag na the mystery between Christ and His Church. Ayan. So, ang hiwaga po, no, sa ating Panginoong Jesucristo at sa kanyang iglesia na itinuturing na kabiyak ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ano ba ang meron dito sa iglesia ng ating Panginoon o kaya kabiyak ng ating Panginoong Jesucristo at maging sa ating Panginoong Jesucristo? Ano ang meron? So, pagpalain po tayo ng pong may kapal at yan po ay ating pong babasahin siyempre sa aklat po ng Efeso, no? Sa chapter 5. Tingnan natin kung ano ba yung misteryo na yan. Ano? So, sa chapter 5, verse 22 hanggang 33. Ito po ang ating mababasa. Ang sabi dito, mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Datapat kung paano ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kaniyang asawa sa lahat ng mga bagay. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya, upang ang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, upang ang iglesia ay mahirap sa kanya sarili na maluwalhati na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Gayon din naman, nararapat ibigin ng mga lalaki ang kani-kaniyang sariling asawa na gayang ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili, sapagkat walang sino man na napupuot kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili at minamahal, gaya naman ni Kristo sa iglesia. Sapagkat tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan, at dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, datapwat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Gayon man ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kani-kanyang sariling asawa gaya ng sa kanyang sarili, at ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Pagpalain po tayo ng poong may kapal at higit sa lahat sa gabay at pagtuturo ng banal na Espiritu sa ating poong kalagitnaan. Ayan. So, katulad po ng ating pong nabanggit kanina, the mystery between Christ and His Church. No? Ayan. So, ang tanong ay, ano po ba itong misteryo na ito? Ano po itong hiwaga na ito? Ayan. So, bago po natin yan lubos na maunawaan, ay titingnan po natin kung papaano ang isang babae ay maging bahagi ng tinatawag na pamilya ng tao. Lagay muna natin dito pamilya ng tao, na muna yung pamilya ng Diyos. Gamitin na muna po nating example yung pong pamilya ng tao. Yan. So bago po ang isang dalaga at binata ay pumasok po doon sa tinatawag na pag-aasawa o kaya ay pagpapakasal, meron po itong tinatawag na dadaan ng proseso. Yan. Meron po siyang dadaan ng proseso. Ano po yung mga proseso na yan bago po ang isang dalaga ay maging bahagi ng pamilya ng lalaki? Yan. Siyempre, una ay nakikita po natin ito, yung number 1.
Nagsisimula siyempre ang isang dalaga at binata doon sa tinatawag na hindi magkakilala o kaya ay hindi po kakilala. Tama? Yan. Pangalawa ay nagkakilala na po sila. Kakilala na. Yan. Okay? Naging magkakilala na sila. At ang sunod po diyan ay yung pong tinatawag na kaibigan. Hanggang sa pumasok sila doon sa tinatawag na pagiging magkasintahan. Ganun po yun. At alam natin na ang pagpasok sa pagkakaroon ng kasintahan ay paghahanda po yan. Paghahanda yan sa pagpasok naman sa tinatawag na pagiging kabiyak. Ang tawag po natin dito ay 5 levels of relationship. Ayan. So, 5 levels of relationship. Bago makarating ang isang dalaga at binata sa tinatawag na pagiging mag-asawa, ay dadaan muna po siya dito. Bago po makarating sila sa pagiging magkabiyak. Wala pong shortcut. Kaya tinatawag natin itong 5 levels of relationship. Ayan. At ngayon, kapag ang isang tao o isang dalaga ay nakasal na siya, naging kabiyak na siya ng isang binata. So sila po ay mag-asawa. Doon pa lamang po yung dalaga nagiging bahagi sa pamilya ng lalaki. Yan po yung tinatawag na mystery. Yan po yung pong mystery. Na yung babae, hindi naman po siya kaano-ano nung lalaki at hindi rin naman po siya kabilang sa pamilya ng lalaki. At iba din po ang gamit na apelyido ng babae. Pero, pagkatapos ng kasal, pagkatapos ng commitment o nag-commit ang babae doon sa lalaki at yun namang lalaki nag-commit din sa babae, yung pong apelyido ng lalaki, gamit na po noong babae. Nakita po pa natin, naunawaan po pa natin yan. At hindi lang yun. Yung pong babae, na kaisa na nung lalaki, sabi nga, the two become one. Grabe, ano po? So, hindi lamang yung babae, gamit-gamit yung apelyido noong lalaki, kundi yung pong babae ay kasama na po yan sa pamilya ng lalaki. That is the great mystery. Alam niyo po, hindi lamang po ang batas natin na nagpapatibay niyan. Kasi wala pa hong tinatawag na gobyerno. Meron na ho ang Diyos na gobyerno. Ganyan na po yung disenyo ng Diyos sa gobyerno po ng tao at lalo tigit sa lahat sa kanya hong pamamahala. Ngayon, ito po yung tinatawag po nating the great mystery between Christ and His Church. So, nagsisimula din po tayo. Nagsisimula din tayo bilang mga tao sa journey ng tinatawag naman pong 5 signs of growing faith. 5 signs of growing faith. Yan. So, dito po, ang ipinalit natin dito sa number 1, pag ang pinag-usapan po natin ay 5 signs of growing faith. Dito ay yung tinatawag na sa number 1, non-believer. Non-believer. Number 2, yung pong tinatawag na sympathizer. And number 3, believer. And number 4, yung equivalent ng kasintahan sa 5 signs of growing faith ay disciple. And number 5, ang equivalent po ng kabiyak ay ang church. Church. Kaya po sa tao, asawa. At sa Panginoong Hesus naman, church. Ganyan po yung pagkakambing. Kaya makikita po natin dito na kitang-kita
na kung paano ang isang tao ay maging kabilang dito po sa pamilya ng Diyos. Sa pamilya ng Diyos. Kaya hindi po pwede dito yung tanggapin mo lamang si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Miyembro ka na ng pamilya ng Diyos. Pwede po yun. Pwede po yun before the cross of Calvary. Ang tawag po doon ay adoption. Adoption. Pero after the cross of Calvary, hindi na po natin gamit yung Juan 1:12. Kasi po, after the cross of Calvary, that is the time of the Holy Spirit. Bakit po panahon na ng Banal na Espiritu? Yan na po yung sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo sa John chapter 3 verse 5. Unless a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, cannot enter into the family of God. Kasi ang kaharian ng Diyos, yun yung pamilya ng Diyos. At yung pamilya ng Diyos, yun yung kaharian niya. So, same po yan sa John chapter 3 verse 5. So, kaya kailangan po ng isang tao na ipanganak ng Espiritu Santo in order to enter into the kingdom of God, or in order to become part of God's family. At tulad nga po nung sinasabi natin kanina, kung ang babae, nagnanais ng isang babae na pabilang sa pamilya ng lalaki, ano ang aabutin ng babae? Ano ang di-desire, nanasayan ng isang babae para maging kabilang siya sa pamilya ng lalaki, sa kanyang pamilya? Kinakailangan niya na siya ay magpakasal o kaya ay pakasalan ng lalaki. The two become one. Yan din po ay parehas din yan sa kung nais ng isang tao na maging kabilang sa pamilya ng Diyos, ang ating Panginoon Jesucristo, kinakailangan mo ang isang mananampalataya ay marating po niya yung level ng pagiging kabiyak o pagiging church ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ang tawag po dyan ay commitment. Kaya nga po, naniniwala tayo a committed life to Christ. Ang isang buhay na nakatalaga sa Panginoon, larawan po yan ng relasyon ng isang babae at lalaki o kay larawan ng isa pong mag-asawa. Kaya yan po yung masasabi nating misteryo. Bakit anong misteryo doon kay Kristo at doon sa church? Ang misteryo po doon, sila po ay naging mag-asawa, at dahil sa sila po ay naging mag-asawa, ang kanyang asawa ay napapabilang po sa kanya pong pamilya, sa pamilya ng Diyos. Katulad din po ng isang babae. Naunawaan po ba natin yung misteryo? Kaya po, ang church ay hindi po natin ito pwedeng ihalin tulad sa building. Sasabi ng iba, church, yan ay church, yung building, sinasabi nilang church ang building. Yun namang iba, sinasabi na church ay isang reliyon. Yun namang iba, sinasabi na ang church ay isang mananampalataya o alagad. No. Tandaan po natin, masasabi lamang nating asawa ang isang asawang babae na isang lalaki kung siya po ay kasal, kung siya ay nagpunit. Hindi po natin masasabi na asawa o kabiyak kung siya ay nandito pa lang sa hindi kakilala o kaya kakilala, kaibigan o kaya kasintahan. Hindi po sila. Parang katulad din po yan. Hindi mananampalataya, nakikisampalataya, mananampalataya, alagad, at saka church. So, a church, yun ang kabiyak ni Kristo, hindi po yung disciple. Ang kabiyak ni Kristo, hindi po yung nakikisampalataya, hindi po yung mananampalataya. Ang kabiyak ng ating Panginoon, lumalagay sa pagiging kabiyak ng ating Panginoon, ay ang mga tao na kinuha ang pinakamalalim na ugnayan sa ating Panginoon Jesucristo. Yung mga taong nakipag-isa sa ating Panginoon. Sa krus ng Kalbaryo,
Doon sila ikinasal. Doon po yung commitment. Katulad po na isang dalaga at binata. Sila po ay nandun sa altar. Pinagtitibay po nila yung kanilang commitment sa isa't isa. Yung pong sinasabing, till death do us part. At yan din naman po yung sinabi ni Apostol Pablo na siya po ay mag-commit na buhay sa ating Panginoon bilang siya po ay church. Sinabi niya, for me to live is Christ and to die is gain. Ayon po yan sa Philippians 1:21. Kaya, yun din po yung essence po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17. If anyone be in Christ, he is a new creation. All things are passed away and behold, all things are become new. Yung po mga taong nakipag-isa kay Kristo. Kaya ang tunay na tao na nakipag-isa kay Kristo at kinuha niya yung pinakamalalim na ugnayan kay Kristo, ang pagiging kabiyak o ang kaya ang pagiging church. Yan po yung mga taong nag-commit ng buhay sa ating Panginoon. Kaya nga, ang kukunin ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po yung kasintahan, hindi po yung kaibigan, o hindi po yung alagad, yung mananampalataya, hindi po yun. Ang kukunin ng ating Panginoon, yung church, ibig sabihin yung mga taong nagpubit ng kanyang buhay sa Panginoon. Kaya baguhin po natin yung ating pong kaisipan, mga tagapagturo, mga mananampalataya. Baguhin po natin. Maglalim po tayo, aralin po natin mabuti sa gabay at pagtuturo ng banal na Espiritu. Nawa, meron po tayong nadagdag patungkol po dito sa tinatawag na the great mystery between Christ and His church. Kaya tandaan po natin, tandaan po natin, hindi ang church ng ating Panginoong Jesucristo, hindi matatawag ng ating Panginoong Jesucristo kahit ng mga alagad, ng mga apostol, ang church, yung pong gusali, hindi po nila tinatawag ng church yan. Even the religion. Kasi po, ang gusali ay nagtayo-tao. Ang reliyon nagtayo tao. Ang samahan na nagtayo ay tao. Pero kung ang pag-uusapan ay church na siyang kabiyak ng ating Panginoong Jesucristo, iisa lamang po ang nagtayo niyan. At walang iba, kundi po ang ating Panginoong Jesucristo. Si Kristo ang nagtayo, si Kristo ang nag-aalaga, si Kristo ang kukuha niyan. Hindi ho building, hindi ho samahan ang kukunin ng Panginoon. Ang kukunin ng ating Panginoon ay ang mga tao na kinuha nila ang malalim na ugnayan sa Panginoon, walang iba kundi ang pagiging kabiyak. Tandaan po natin, ang isang dalaga ay mapapabilang lamang sa pamilya ng lalaki kung siya po ay kasal na. Ganon din naman po, ang isang tao ay mapapabilang sa pamilya ng Diyos kung siya po ay magpapakasal o magiging kabiyak o magiging church ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming pong salamat at naway nadagdagan po ang ating mga kalaman sa gabay at pagtuturo ng Banal na Espiritu. Dito lamang po sa ating pong topic sa oras na ito, the mystery between Christ and His church. To God be all the glory and praise. At sa ating pong mga kababayan, mga viewers po natin, mga subscribers po natin, maraming pong salamat at patuloy po tayong gabayan at pangunahan ng Banal na Espiritu. At sa ating pong mga viewers na hindi pa tayo nakapag-subscribe, please subscribe. Share na rin po natin at comment na din tayo kung meron naman pong nadagdag na mga katotohanan sa ating pong mga pinag-usapan sa oras na ito. Sundan po natin ang mga susunod pong pagtalakay dito lamang sa Amazing God YouTube channel. Ang channel na kung saan ay kaibigan at katuwang po natin upang tayo po ay lumago ang ating pong pananampalataya at gayon din lumalim ang ating pong relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Pagpalain po tayo ng pong may kapal. God bless us all.